Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Alas 7:59 sa aking orasan at God bless. Tayo po nagkita uli sa gabing ito para pag-usapan natin ang Learn to Love series sa gabing ito. At nagpapasalamat tayo sa opportunity na tayo ho ay nagkaroon ng ganitong pagkakataon para ho mag-usap. Kaya ho, samahan niyo po si Brad Calix para sa ating pagtalakay sa mga oras na ito. Sa ngayon po ay magsimula tayo sa pamagitan ng ating panalangin at gamitin po natin yung prayer to Saint Michael. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do you, O Prince of the heavenly host, cast into hell Satan and the other evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa opportunity na tayo ho ay nagkita uli sa oras na ito, alas 8:01. Kumain na po ba kayo? Kayo po ba'y nakapag-dinner na? At sana nga ho, okay lang kayo ha. Wala po kayo nararamdaman na hindi maganda sa ating physical, sa ating spiritual. Baga balance yung ating yung ating health. Bagamat siyempre may mga pagkakataon tayo nagkakaedad na, medyo nahirapan tayo matulog. May mga iniinda tayong karamdaman na rin sa totoo lang Pero salamat sa Lord sapagkat napakabuti ng Lord sa atin. Sa kabila ng ating mga challenges in life, ay si Lord ay nandiyan para tayo tulungan. Alright, magandang gabi sa lahat ng mga Catholic community sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin. Nawa po ay nag-enjoy tayo, lalo na sa Cebu, yung kapiyastahan po ng Senior Santo Niño. Opo, sa araw po na ito. At nakita natin yung iba't ibang balita sa iba't ibang lugar. Opo, talagang napakasayang selebrasyon sa etong Sunday po na ito. Mga kapatid, diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. Tayo po ay nasa Learn to Love series. Napag-usapan natin yung 6 na bagay. Learn to love God's Word. Importante ho yan. Na matutunan natin magbasa ng salita ng Diyos. Dapat may kopya ka ng Biblia. Sa yung Bible ay naka-download. Okay, ang Bible. Pangalawa, yung holy life. Importante ho ito. Hindi pwede sa isang Kristiyanong Katoliko na wala tayong desire to live a holy life. Meaning ng holy life, yung buhay natin tinitignan natin. Corazon Gage, magandang gabi ho. Ate Corazon, sa buong pamilya, sa inyong parish priest, magandang gabi. Maraming salamat. Pangatlo, we learn to love not only God's Word, not only holy living, kundi ho yung Jesus and His teachings. Dapat patuloy nating minamahal si Jesus at yung kanyang mga katuruan. Ika-4, we have to love the community, the brethren, yung ating fellow Catholics, mga kapatid. Ika-5, na pag-usapan natin yung radical discipleship. Na mahalaga pala to, yung discipleship na ito. Hindi pala ito biro. Tapos napag-usapan natin kagabi yung missions. Etong missions na ito ay local sa Pilipinas pero it will go beyond the Philippines. Naniniwala po tayo na ang pagmimisyon ay nagsisimula sa local sa Pilipinas pero kinakailangang abutin yung ibang bahagi ng mundo. At siyempre itong missions na ito ay hindi ito trabaho ng bishops, ng mga pare, kundi trabaho po natin. Mendoza Dani, magandang gabi kapatid. Salamat. Magandang gabi po Brad Calix. God bless you. Sabi ni Bro Mendoza Dani at yung iba nating kasama rito. Now tonight we'll talk about yung ika-7. Ito po yung last na po na series, no? Yung Learn to Love series natin. We have to learn to love our enemies. Medyo matindi ho ito. Alvin Bahan, magandang gabi. Maraming salamat for joining sa ating broadcast, kapatid na Alvin.
Now, may mga passages po sa Bible na binabanggit patungkol dito sa loving our enemies. Sabi po sa Bible sa Matthew 5:44, sinabi mismo ng Panginoon, but I say to you, love your enemies. At ang sabi diyan, hindi lang sila dapat mahalin, kundi sabi ng Bible, pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for He makes His sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. Salvation Labanancia, magandang gabi ho. Salamat for joining, kapatid. At sa iba nating mga kapatid na hindi ko pa nakikita yung pangalan nyo rito, pero nakalagay na sa taas yung inyong mga symbol ng inyong pangalan. Opo, Bobby Taruk, magandang gabi. A blessed evening po sa ating lahat. Maraming salamat, Bro Bobby. At sa iba nating mga kapatiran, magandang gabi po. Love our enemies. Ito po etong gabi na to, yan ang tinatalakay natin. Learn to love our enemies. Sabi ni Jesus, love your enemies. Bro Kenneth Alvin Bustamante, mahusay po ito na journalist. At apologies at the same time, bro. Maraming salamat. Good evening po. Sabi niya, God bless you, bro. Mga kapatid, meron tayong responsibility to love our enemies. Paano ba tayo nagkaroon ng kaaway? Hindi tayo nagkaintindihan, di ba? It could be yung parents mo, kapatid, kasama sa work, kaklase. So, yun po yung mga dahilan kung ba't tayo nagkakaroon ng kaaway minsan eh. Nedo Ticon Quering, shout out kapatid, sabi niya from Davao City. Maraming salamat, Nedo. At sa Quering family, God bless. Kay John Paul Ruby, bro, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Kay Jessa Moridas, maraming salamat po. God bless sa Moridas family at sa inyong parish priest. Marami tayong mga nagiging kaaway, mga kapatid. Kung ikaw ay mahilig sa sports, kaya minsan mahirap makipagpustahan either sa boxing, sa billiards, basketball. Minsan nagkakaroon ng away, no? Na even sa mga mahilig magsabong, di ba? Nagkakaroon ng problema. Lenny Posadas, bro, magandang gabi. God bless sa buong pamilyang Posadas at kay Pastor. Pakikamusta na lang po ako. Ganon din kay Bingo Banges sa Villa Hermosa. Good evening, brother. Watching from Dumalinaw, Zamboanga del Sur. More power to your program. Salamat po, kapatid na Bingo. Ganon din kay Resty Balyos Carolino. Magandang gabi, kapatid. Maraming salamat for joining. Jimmy Oren, maraming salamat sa pag-join sa ating broadcast, Oren family. Mga kapatid, ilan lang ito sa mga passages sa Bible, especially sa Bagong Tipan. Sabi ni Alvin Bahan ay watching from Parañaque City daw siya. Ganon din kay Learn to Defend Your Catholic Faith. Good evening, bro. Ganon din sa iyo, kapatid. God bless. Sa buong tropa natin dyan, kung saan man po kayong lugar at sa inyong parish priest, magandang gabi po sa inyo. Si Jesus mismo nagsabi, nasabi niya, I love your enemies. Siyempre, kung si Jesus nagsabi, may authority si Jesus eh. Hindi pwedeng balawalain yan. Bagamat si Jesus wala na sa mundo natin, nasa langit po siya. Pero yung kanyang sinabi na nakarecord sa Bible ay dapat mangyari po ito. At yan po ay primarily sinasabi niya sa atin na may relasyon kay Kristo. Sa atin na mga Catholic community. Okay? We have to love our enemies. Ano pa sabi sa Luke chapter 6, 27-28? Love your enemies, do good to those who hate you. Mabigat. Teka muna, Brad Calix. Kalaban ko nga yan, kaaway ko nga yan. Mamahalin ko pa yan. Ang laki ng atraso sa akin yan eh. Laki ng utang sa akin yan. May ginawang di maganda sa akin yan. Yung nagtatrabaho yan. Winalang niya ako yan. Ano yan? Mamahalin ko pa yan? Wala tayong magagawa. Sabi ng Bible love your enemies. Hindi lang tayo magmamahal. Do good to those who hate you. Ate Yam, magandang gabi ho. Yam Montejo, salamat for joining sa Montejo family. Maraming salamat. Do good to those who hate you. Yung mga taong nahi-hate tayo, sabi ng Lord, gawa mo ng mabuti.
At hindi lang sila ipagdadasal, hindi lang gagawa na mabuti tayo bilang Katoliko, and bless those who curse you. What? Masabihin ng iba, teka muna, sobra na yan, Kuya Al. Brad Calix, parang sobra na yan. Di ba pwede pagdasal lang siya? Bakit gagawa pa akin ng mabuti sa kanya? Ba't i-bless ko pa siya? Yung mga nag-curse sa akin, bi-bless ko pa? At those who mistreat us, sabi ng Bible, ipagdadasal daw. Opo. Medyo mabigat, no? Ano gagawin natin dyan? Baliwalain na lang ba natin yan? Sino ba nagsabi niyan? Buti sana ko sino nang nagsabi yan. Hindi si Jesus nagsasabi. Si Jesus, hindi lang naman pang Hudyo yan naka-address. Hindi lang sa disciple yan naka-address. Yan po ay para sa lahat ng Kristiyano. Nilo Bonita, magandang gabi po. Watching from Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat mga kapatid sa Bonita family. God bless. At sa inyong parish priest. Sabi ni Peter, do not repay evil for reviling, but on the contrary, bless. Maliwanag ito, hindi na si Jesus nagsasabi. Pati si Apostle Peter, yung ating unang papa, do not repay evil for evil. Ang sabi niya, wag nating resbakan baga sa panahon natin. Gumawa ng di maganda sa atin, wag natin balikan. Wag natin bawian, ika nga. On the contrary, bless natin. Medyo mahirap, no, sa totoo lang. Ito sinasabi ni Jesus, mabigat love your enemies. Hindi tayo sanay pag may kaaway tayo. Hindi tayo sanay. Sabi ni Nedo Ticon Quering, mahirap minsan sundin, Bro Calix, yung nakasaad sa Biblia. Dahil minsan, kana nagpatawad, ikaw pa minamasama nila. Ang bigat sa kalooban, brother, kaya iniiyak ko na lang sa isang sulok, ang sakit. Marami tayong kwento sa ating karanasan, no? Paano tayo sinaktan, tapos ginawan tayo ng di maganda. Maraming kwento yan. At minsan yung magpatawad, hindi ganong kadali. Hirap nga tayo magpatawad Yun pa kayang ipagdasal sila. Ano yan Connection yan Magkakasama yun, interconnected, interrelated Lalo na pagdating sa kaaway natin. Kasi sa totoo lang, sa kultura natin, pag may kaaway tayo, lalo na nag-away sa lupa, nagkapatayan pa, ang hirap magpatawad It takes years Oo. Ang sabi ni Learn to Defend Your Catholic Faith, love thy enemy, yan talaga pinakamahirap na utos. Pero may magandang bunga yan. Halimbawa na lang kay Apostol Pablo. Sabi niya, na dating kaaway pero na pinakitaan ng pagmamahal ni Kristo. Maganda yung naging impact nito sa kanyang buhay. Rod Nicolas D, magandang gabi bro. Maraming salamat for joining. Maski kayo marami kayo may kukwento. Itong pinag-uusapan natin. Hindi ito ganun kadali sa totoo lang. Pag binaltrato yung pamilya mo, marami tayong kwento niyan Marami tayong karanasan niyan. Madali lang tong banggitin, pag-aralan, i-Bible study itong bagay na ito. Pero yung reality nito, yung application nito, ang hirap sa totoo lang. Magtataka ka medyo mapapatanong ka pa Totoo ba talaga to? Kailangan ba talaga? Ano to, dapat pwersahan? May pressure ba ito? Mahirap naman pag may pressure yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, di ba? Kailangan willing ka na tama si Jesus, mali tayo, may pride tayo, ayusin natin. Yun yung mga hadlang sa atin, yung pride, yung yabang natin. Ba't ko patatawarin yan, Brad Calix? Ang laki nga na atraso niyan Nagkahiwalay kami dahil sa inggit di ba? Maraming kwento, mga kapatid sa Pilipinas, huwag na tayo lumayo. Pero, again, wala tayong magawa kundi sundin natin to, yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Sabi ni Alvin, masarap daw sa pakiramdam ang magpatawad. Totoo po yan. Kaya lang paano, Alvin, kung yung bang paulit-ulit yung kasalanan ginagawa sa'yo. Okay? At ang matindi nito, paulit-ulit pero nagle-level up yung kasalanan ginagawa niya. Nagle-level up, nagbabago yung degree ng kasalanan ginagawa niya. At minsan nagtatanong tayo, hanggang kailan ko patatawarin tong tao na ito?
Kasi doon question yung pasensya natin, di ba? May mga pagkakataong inaabuso tayo. Anong gagawin mo pag inaabuso ka na ng tao? Kasama mo sa simbahan yan, kasama mo sa work yan, sa kasama mo sa bahay, pero inaabuso yung kabaitan mo, anong gagawin mo? Di ba? Bibigay mo pa ba yung pagpapatawad, yung pagmamahal, yung ibibless mo pa siya? Sabi ng Bible, do not repay evil for evil. Meron po sinabi rito si Pope Francis. Meron po siyang may nagpunta po rin sa Vatican na grupo po ng may delegation from the Catholic Foundation of Verona. May binabanggit po si Pope Francis na sabi niya, investing in weapons to kill is madness. Alam naman natin pag investing, di ba, pera pinag-uusapan dyan. Mag-invest ka ng weapons, yung gamit pandigma para pumatay, kalokohan yan, sabi ni Pope Francis. Investing in weapons to kill is madness. Nagkaroon na ba ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas? 15 months na po yan na gera at hindi natin alam kung gaano kaseryoso yung both parties sa tigil putukan. Mga kapatid, itong reality ng buhay natin ay nasasangkot tayo sa iba't ibang mga bagay-bagay. Opo, pero yun ang sabi ng salita ng Diyos. We have to love our enemies, to do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. Mga kapatid, merong ilang social teachings ang Catholic Church na dapat maintindihan natin. Merong 7 social teachings ang Catholic Church na kailangan meron tayong idea rito, mga kapatid. Naniniwala po ang Catholic Church na sa idea na all people are created in the image of God at meron tayong dignity. Number 1 na social teachings natin ng Simbahang Katolika ay meron tayong human dignity. Ang ibig sabihin ng human dignity, every person has dignity and is sacred. Okay? Lahat ng kakilala mong Katoliko sa Pilipinas, may human dignity yan. Lahat ng tao, merong dignity at sagrado po yan. Pangalawa, call to family. Mahalaga sa atin ang turo ng social teachings ng Catholic Church that the family is the basis of a healthy society. Ang lipunan, nagiging malusog yan pag ang pamilya okay. Hindi lang human dignity. Pangalawa, call to family. That's why we put premium sa sinasabi natin dito sa broadcast. Masira ka na sa ibang bagay, wag lang sa pamilya mo. Of course, yung relasyon mo sa Lord, yan ang pangunahin. Pero pangalawa dyan, yung pamilya mo. Hindi natin pwedeng hayaan masira yung pamilya natin. Kaya nga mahalaga sa isang malusog na pamilya, may bukas na komunikasyon, may pagpapatawad, merong understanding, di ba? May takot sa Diyos ang lahat ng miyembro ng pamilya. Kasi mahalaga yung pamilya. Bago ho kinreate ng Lord ang church, kinreate niya ho muna ang pamilya. Nauna yung family bago yung church. So, importante ho ito Doon pa lang ho sa prinsipyo na Adan sa kasi Eva, pamilya po yun nasa kaisipan ng Diyos Doon po sa konsepto ng Trinity, pamilya po yun mga kapatid. Interrelated, interconnected ang Trinity. Hindi po sila nagkakagulo, may pagkakaisa. Dapat ganun din sa atin bilang pamilya, bilang mga miyembro ng Iglesia Katolika. Pangatlo, rights and responsibilities. Jonathan Resada, magandang gabi, watching from Maguling, Maitom, Sarangani Province. Resada family, God bless mga kapatid. Pangatlo na teachings natin sa social teachings ng Catholic Church, not only human dignity, naniniwala tayo dyan. Pangalawa, call to family, mahalagang pamilya sa atin. Pangatlo, yung rights and responsibilities, naniniwala tayo dyan. Na ang mga tao ay merong karapatan at merong responsibilidad. Merong rights and responsibilities saan? Including yung right to life, may karapatan ka sa buhay, and the right to be treated with decency. Dapat yung trato sa iyo ng kapwa maayos. Itong right to life na ito, that's why ang Catholic Church, ang turo natin,
say no tayo sa anumang contraceptives. Bawal sa atin yan. Mag-asawa kayo, may contraceptives kayo, bawal po yan. Hindi yan sinasang-ayon na simbahang katolika. Maski ano pang paliwanag nyo dyan, ang turo ng simbahan, no tayo dyan. Hindi tayo pabor sa pagpatay sa isang tao. Hindi tayo sang-ayon dyan. Yung death penalty, ang turo ng simbahan sa mga social teachings natin, mahalaga sa atin yan. Meron tayong right to life, mga kapatid. Ika-apat, yung option for the poor and vulnerable. Meaning people should focus on helping the poor and vulnerable. Ang simbahang katolika po, worldwide, tayo po ang pinakamalaking charity organizations worldwide. Pag may calamities, nauna ang Catholic Church. Ang organizations po natin na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nauuna. Yung pagtulong sa mga may hirap, no? Charitable works, number 1 po ang Catholic Church dyan. Worldwide, mga kapatid. Kaya, be proud that you are a Catholic. Hindi tayo, meron tayong panahon doon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi isa yan sa mga social teachings natin, not only yung human dignity, ikalawa, call to family, pangatlo, right and responsibilities, ikaapat, option for the poor and vulnerable. Yung mga nasa laylayan, tinutulungan natin yan. That's why marami tayong mga orphanages ang Catholic sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ray Agaton, magandang gabi bro. Salamat kay Romulo Austria. Diyan sabay sa Quezon City. Maraming salamat Romulo Austria. Panglima, naniniwala tayo sa dignity of work. Ibig sabihin, people have the right to fair wages, yung tamang pasweldo, dissenting trabaho at yung private property. Nire-respeto natin yan mga kapatid, dignity of work. Hindi pwede sa Katoliko yung wala tayong trabaho. Ini-encourage lahat ng Katoliko na magtrabaho tayo, maging responsable tayo. Meron kang dignity sa trabaho mo. Hindi na pinag-uusapan yan kung ano trabaho mo, basta hindi illegal, syempre. Mas kung gwardiya po kayo, disente po kayo na tao Hindi po kayo gumagawa ng di maganda sa trabaho po ninyo. Meron kayong dignity of work. Ano pa, meron tayong solidarity. Natandaan natin that people are interconnected and should support each other. Huwag tayo magbatakan. Yung bang ang isang tao umaasenso tapos babatakin mo pababa. Huwag tayong ganon. Dapat ang Katoliko matino, hindi po tayong ganon. Pag may taong binibless ang Lord sa kanyang trabaho, pinagpapala siya, huwag tayong mainggit, makontento po tayo kung ano meron tayo. Opo. Dapat solid tayo, may pagkakaisa tayo, interconnected tayo At panghuli, meron tayong malasakit sa creation, care for creation. Kaya nga 'di ba? Meron tayong malasakit sa paligid natin Actually, sobrang init na sa earth. Anong gagawin natin diyan? Kung isang pag-asikaso sa creation natin, huwag tayong magpuputol ng ng puno. Oo. May sinabi si Nedo dito, yung death penalty bro, minsan din sumagi sa isip ko na matuloy na sana dahil unfair. Kung minsan dahil yung mga walang kalaban-laban, yun pa inabuso. Lalo na sa panahon ngayon. Alam po ninyo, ako'y pastor pa, pro-death penalty ako. O kasi pinagbatayan ko Old Testament Pro-death penalty ako. Pero sa Panginoong Jesucristo, naalala nyo yung babaeng nahuli sa pakikiapid, dinala sa kanya ng mga tao. Sabi nila, eto, nakita namin tong babaeng to. Gumawa ng di maganda kasi noong unang panahon kapag ikaw ay maraming gumagamit siya na lalaki, etc. Yung buhay mo ganon, stone to death po yun may asawa ka at may karelasyon ka sa iba, ang batas po nun, death penalty po yun. Opo. Ano sabi ni Lord? Sige. Oo nga, tama si Moses. Sige, batuin nyo na yan. Wala akong pakialam dyan sa babaeng yan. Hindi ho ganun
Ang sabi ng Panginoon, kung sinong walang kasalanan sa inyo, ang unang kumuha ng bato at batuhin tong babae na ito. Ano sabi ng Bible? Nag-alisan yung mga tao. Bakit? Kasi alam nila, lahat sila may atraso. Lahat sila may kasalanan. So, para kay Jesus, yung death penalty, hindi siya doon. Hindi siya death penalty si Jesus. Raydan Garcia, magandang gabi bro. Watching from Kulasi, Adjo, Iloilo, sabi ni Raydan Garcia. Agaton Ray Alfante bro, magandang gabi. Pero naintindihan ko bro yung sinasabi mo na kasi nga injustice di ba? Marami naman ang nasampulan sa Pilipinas ipinatigil na nga yung death penalty. Baka ibalik din uli yan. Di ba si Atchagaray ba yun? Etchagaray, di ba? Hindi naman yun kuryente sa ulo, di ba? Dati ganun ang death penalty sa Pinas Ayun, in-injectionan lang yun hanggang sa yung bang nakalalason doon sa kanyang veins. Yun ang dahan-dahang kamatayan. Sabi nila ano pa raw yun? Okay pa raw yun na klaseng death penalty. Maski na sabihin natin doon, ang turo ng simbahan kapatid, yun kasi yung atin. Maraming pwede tayong sabihin, opinion patungkol sa death penalty, pero ang sinasabi ko lang po, pwede tayong may mga opinion tungkol sa issues, sa social issues. Pero ang mananaig sa atin bilang Katoliko, yung turo ng simbahan. Ang sinasabi ni Brad Calix, ito kasi yung turo ng simbahan. Hindi tayo pro-death penalty. Hindi po. Against po tayo sa anumang klaseng pagpatay. Even abortion, against po ang simbahan dyan. Anumang klaseng pagpatay, hindi po tayo sumasang-ayon dyan. Kasi naniniwala po tayo na ang tao ay meron po siyang dignity. Lloyd Natinga Sarsis, magandang gabi ho at God bless sa buong pamilya. Kay Bro Dan Baldosa, salamat for joining sa ating broadcast. Etong 7 bagay na binanggit ko na social teachings ng Catholic Church, which is yung human dignity, pangalawa call to family, rights and responsibilities, ika-4 option for the poor and vulnerable, ika-5 dignity of work, ika-6 solidarity, pang-7 yung care for creation. Mahalaga po ito mga kapatid na kailangan natin itong malaman bilang Katoliko. Kaya pala. Ibig si Pope Francis, di ba? Kakukot lang natin sinabi doon sa Vatican na balita di ba? Ano sabi ni Pope Francis doon sa kanyang mga bisita na delegation from Catholic Foundation of Verona? Dito nire-reaffirm ni Pope Francis yung moral obligation na ito ay nakabase doon sa Church Social Doctrine na dapat gamitin yung financial resources to serve the common good and condemns investment in the arms industry. Kaya sabi ni Pope Francis, investing in weapons to kill is madness. Kalokohan yon, para bang hindi tayo pwede dyan mag-invest ka ng pera para dun sa papatay, yung weapon na papatay. Sabi ni Pope Francis, investing in weapons to kill is madness. Bro Harvey Angke, ang Vice President ng Catholic Faith Defenders, magandang gabi bro. Harvey Angke, salamat for joining. So, balikan natin to mga kapatid, yung sinasabi ni Brad Calix na etong love your enemies na binabanggit ni Jesus. Ito yung pampito natin na Learn to Love series. Una sabi natin, learn to love God's Word. Alan Yaneta, magandang gabi bro, mula dyan sa Hungary. Salamat for joining bro Pangalawa, learn to love yung holy living. Importante sa Katoliko yan, holy living. Pangatlo, learn to love Jesus and His teachings. Pang-apat, learn to love the community, the church. Ika-5, learn to love radical discipleship. Number 6, kagabi pinag-usapan natin, learn to love missions. At ngayon pinag-uusapan natin yan with Brad Calix, learn to love your enemies. Hindi ko alam kung paano kayo nagkaroon ng kaaway. Pero anumang klase yan na kaaway, paano mo di-describe yan, paano nagsimula yan, gaano katagal yan, ikaw lang naman nakakaalam yan May kaaway ka pa ba hanggang ngayon? Hindi ba na-resolve yan last year? Mukhang malabo.
nasa sa inyo po yan. Pero ang sabi na salita ng Diyos, ang solusyon, sabi ni Jesus, love your enemies. Not only to love them, but to pray for them. Isang paraan na pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating kaaway ay we have to pray for them. Mabigat, di ba? Jermeline Honasan, Balahadya, mula dyan sa San Pedro, Laguna. Magandang gabi po. Sabi ni Peter, do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless. Sabi ni Paul, bless those who persecute you, bless and do not curse. Si Jesus nagsalita. Yung founder ng Catholic Church nagsalita, love your enemies. Kinote ni Luke na evangelist. Yung ating first pope na si Peter, sinabi niya, do not repay evil for evil, but on the contrary, bless. At sinabi ni Pablo, na isang apostol sa mga Gentiles, ang sabi niya, bless those who persecute you, bless and do not curse. Wow! Ano ang reasons bakit hindi natin minsan kayang mahalin ang kaaway natin? Number 1, because of pride. Wala ako ibang makitang rason bakit di natin kayang gawin yan. May pride tayo. Maski na anong paliwanag natin, Brad Calix, hindi ako ready magpatawad. Hindi ko pwede ipagdasal yan, Brad Calix. Grabe yung ginawa sa pamilya ko niyan. Di ba? Nasa sa inyo po yun. Kung kailan nyo gagawin yan, nasa sa inyo po yun. Pero alam nyo na ang salita ng Diyos, baala po kayo. Jessa Moridas, magandang gabi. Sabi niya, ingat po sa lahat. Oo. Alam po ninyo, bilang Katoliko, kung siseryosohin natin yung pagiging Katoliko natin, palagay ko, malayo mararating natin Kasi maraming nominal na Christians lang na Catholic. Nominal, yung parang baliwala, passive sa Christian life. Hindi alam kung magsisimba. Hindi nga siguro pinapractice yung confession sa pare. Dadalo sa misa, hindi masyado nakahanda. Diba? Hindi nag-o-observe ng etiquette sa loob ng simbahan. Dami tayong kapalpakang gagawa minsan, diba? Tapos pagdating dito sa enemies, mas lalo na, parang ayaw natin itong pag-usapan Parang siguro kung pwede lang ninyong i-remote yung sinasabi ko dito, baka sabihin nyo, pass forward na kagad Diba? Kasi ayaw natin itong pag-usapan. Pero mga kapatid, itong siniseries ni Brad Calix na Learn to Love series na to, importante ito. Bukas, susubukan natin naman, iba namang klaseng series. Learn to Give series naman tayo bukas. 1 linggo na naman yan, 7 na naman yan. Susunod yan, Learn to Serve. Yan. Ito yung mga series na dapat mamulat tayong Katoliko na, teka muna, ganda naman nung siniseries ni Brad Calix saan ba galing yan? Sa salita ho ng Diyos. Opo. Kasi kulang tayo sa salita ng Diyos Napansin nyo ba? Baka wala nga kayong Bible sa bahay Alam lang ninyo, 73 yung Bible natin. Pero tanongin ko kayo, baka pag binisita ko kayo, baka wala kayong Bible na maipresenta kay Brad Calix. Di po ba? Kaya importante ito, may balanse natin. Maating ka sa misa, pero may Bible ka. Kasi number 1 yun na authority natin. Sacred Scripture. Yung sa atin 73, sa Protestante 66. Kung ang tanong, meron kang Bible na 73 yung libro sa loob? Magandang gabi sa anak ko kay Josiah Calixtro. Magandang gabi anak at siya yung may bahay. At kay Zoe. Oo. Maraming salamat. Mga kapatid, ano yung gusto kong parang encouragement sa inyo for tonight? Sa totoo lang, mahirap gawin ito. Etong Learn to Love series natin. Now, hindi ko naman sinasabi na mapi-perfect natin to ng 1 linggo, 1 buwan. Hindi It is a lifetime process. Ang maganda lang dito, meron kang initiative. Kasi when you learn something, when you know something,
Nagtatalo yung utak mo, gagawin ko ba to? Hindi. Pero hindi ka pwedeng mag-ano sa Lord na hindi mo alam kasi sinabi ko sa'yo to. May pinag-usapan tayo. 34 minutes na ako nagsasalita rito eh. Now, binibigyan natin ng emphasis to para ma-remind po tayo lahat bilang Katoliko na hindi pala, dapat pala tayong sumeryoso. Meritor yun. Magandang gabi, kapatid. Salamat. Sabi nga ni Bobby Taroko, pagpapatawad 7 times 70. Oo. Ang point lang ho yan, hindi po siya literal na 70 times 7, ano? Ang point lang dyan ay ibigay yung pagpapatawad. Kaya lang parang on our part, teka muna Brad Calix, inaabuso na ako nito. Paano ko patatawarin to? Inaabuso na ako nito eh. Ikaw naman nakakaalam niya kung inaabuso ka na, di ba? Pero anong gagawin mo kung inaabuso ka nga? Babalik ka pa rin doon sa idea, pagpipray ko ba to? Sobra na to eh. Hindi tumitigil to, sobra na to eh. Magtatalo yung ating isip, no, sa ating damdamin at sa ating desisyon, di ba? Nagtatalo yan eh. Nagsimula yan sa mind lahat eh. Patatawarin ko ba to? Sobra na to eh. Di na maganda ginagawa nito sa pamilya ko eh. Patatawarin ko pa ba to? Kayo lang ho nakakaalam yan kung gagawin nyo yung pagpatawad. Pare-pareso tayo mananagot sa Diyos eh. Kung paano mo siya patatawarin, nasa sa atin din yan. Pero alam na natin, dapat pala natin patawarin. Kung kailan, papaano, nasa sa atin na po yun. Kung paano, may kanya-kanya tayong diskarte dyan eh. Paano gawin yan eh. Pero ang bottom line, ito sabi ni Lord. Nasa sayo na lang yan, to obey o to disobey. At syempre, ang hatol ng Lord sa atin personal eh. Ha? Nalaman na natin yan. Nasa sa atin na yan. Pag dumating tayo sa point na nasa gitna ka, anong gagawin ko rito? Lord, tulungan niyo ako. Kaya importante yun, nagdadasal tayo eh. Lord, sobra na talaga tong taon to. Anong gagawin ko rito? Wala ka pwedeng gawin kundi magdasal pa rin eh. Lord, bigyan niyo ako ng pasensya sa taong to. Grabe talaga to eh. Di ba? Katulad yung mga trolls dito, di ba? Shocking yung mga sinasabi sa akin ng iba ritong trolls eh. Shocking po eh. Kaya ho yung iba sa inyo eh, napapansin nyo yun eh. At kayo ho yung bumabanat dun sa mga ganun nagtutrolls dito ng hindi maganda eh, di ba? Ano pinagsasabi kay Brad Calix eh. Hindi naman niya ako kilala. Kaya minsan eh, ang hirap patulan, di ba? Sabi nga sa akin ng mga kasama ko eh, Brad, huwag mo nang patulan yan, ganyan talaga dyan, mag-expect ka na kasi public figure ka na ngayon, sabi sa akin. Ganun ba? Kasi nakikita ko galabay eh. Kita ko yung pag nagsasalita ako, wala akong problema kung magsalita, tuloy-tuloy yan, built-in naman sa atin magsalita eh. Kaya lang pag nakikita ko yung sinasabi niya, parang minsan na alam mo na, nung nakita mo yung sinasabi niya, tapos negative, no? Ko doon, parang sabi ko, ano bang nasa isip na ito? Sabi sa akin ng mga may concern sa atin Brad, huwag mo nang patulan yan Bahala na kami sa kanya, basta ikaw dire-diretso ka lang. Oo. Sabi ni Ordinaryong Katoliko, good evening bro Allen family, kag sa tanan, God bless us all. Salamat kapatid sa iyong patuloy na pananalangin at pagsuporta rito sa ating broadcast. Mga kapatid, wala na akong gustong sabihin at mabilis lang naman, di ba? Nakita nyo yung mabilis lang tayo na nag-uusap dito. Ang maganda, bago tayo matulog, magkaroon tayo ng reflection. Lord, isang linggo na Learn to Love series. Pinag-usapan natin ang God's Word. So, anong gagawin mo? Ganun lang naman eh. Mga maliliit na hakbang lang. Anong gagawin ko? Kung wala kang Bible, di bumili ka. Kung may Bible ka, di basahin mo. Diba? Yun yung balanse. Pangalawa, learn to love a holy life. Pag sinabing holy life, ang issue dyan, ano ba susundin mo? Si Lord o yung flesh? O yung diablo? Doon ka ba sa light o doon ka ba sa darkness?
Christian Paul Gaylan, bro, magandang gabi. Salamat for joining ang presidente ng CFD sa Bacolod, Christian Paul Gaylan. Maraming salamat, bro. Pangatlo, learn to love Jesus and His teachings. Ang priority natin, hindi nga yung pamilya natin. Ang priority natin si Jesus at yung kanyang turo. Sa Katoliko, tatlo, di ba? Sacred Scripture, Tradition, saka Magisterium. Huwag natin kakaligtaan yan. Hindi tayo pwede mag-interpret yung sarili natin. Tapos na yung interpretation. Kaya nga, ang mahalaga lang, alamin natin kung ano yung interpretation. Tapos na. Kaya mahalaga lang, mag-aral tayong patuloy. Bro Edward Mulliken Jr., good evening bro. Ang sabi niya, God bless. Merced Montebon, salamat for joining Montebon family, Mulliken. God bless. Ikaapat, the community. We have to learn to love the community. The Catholic community, mga kapatid. Si Brad Calix, ang priority ko ngayon, ako ay nagsasalita primarily for Catholic community nationwide. Kayo ho yung ina-address ko, hindi ho protestante. Ngayon, may mga protestante tayong mga kaibigan dito. Maganda naman yun, sa isang bandang napapakinggan din nila yung sinasabi ni Brad Calix sa dating pastor. Ang mahalaga lang yon ay nandito sila. Hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit sila nandito. Pero ako ang tingin ko dyan, positive Mga dating kasama natin ito at marahil gusto nilang subaybayan yung mga pagtuturo. Kung may pagbabago man, makita rin nila. At siguro magkaroon din ng opportunity na magkaroon ng dialogue kay Brad Calix later on. Yun ang nakikita ko na mga dahilan. Pero naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kaya lang in my context, ang lahat ng sinasabi ko sa broadcast primarily naka-address ito sa Catholic community. Nagsimula po yan noong December 4. December 4 hanggang ngayon dire-diretso yung audience natin, yung Catholic community. Opo. Ngayon, secondary na audience natin, yung mga kaibigan natin protestante at mga evangelical na nakasubaybay sa atin. Na andito po, ilang piraso po na nandito sa atin ngayon na mga bisita po natin. At I just want to respect them kasi mga tropa to naging part to ng buhay ko maski pa paano importante to na matuto tayo na magpatawad na, no? Importante na mag-usap. Yun lang naman Radical discipleship na pag-usapan natin yan. Hindi pwede tatamad-tamad tayong Katoliko. Dapat may ginagawa ka para sa Panginoon. Involved ka, may apostolate ka sa simbahan. Hindi sapat yung dumadalo ka sa misa. Hindi sapat yung pabigay-bigay ka dyan. Hindi sapat yun. Kailangan may part ka, nakikibuhat ka sa gawain sa simbahan. May respeto ka sa pari mo. Hindi mo inaawa yung pari mo. Hindi ka gumagawa ng mga chismis dyan sa pastoral council. Lahat tayo may problema. Wag na dyan. Ang mahalaga, anong may tutulong ko? Ganun ang attitude. Kausapin mo yung parish priest mo. Father, ano po bang may tutulong ko para sa natin? Sa gawain ng Panginoon Diyos. Alam mo, walang pari na magsasabi siya ng negative Encourage niya. Ano ba sa tingin mo? Saka ba pa pwede na ministry? Di dapat nandun ka. Di ba? Discipleship, yung pinapalakas mo yung pananampalataya ng isang kapatid. That's why may proposal tayo na sana pag-usapan sa lahat ng PPC to na pagkatapos ng misa, mayroong fellowship. Mga 15 to 20 minutes. Kape-kape lang sa gilid. Di ba? Malawak naman yung yung parish nyo, di ba? Kung meron kayong school, di ba? Meron naman kayong dyan. May mga kwarto naman kayo dyan, bakante. Pag Sunday, di naman ginagamit yan. Kape-kape, assign lang. O sa tinapay, kayo. Itong pamilya na to, kayo sa kape 3-in-1, bahala ka. O kayo sa asukal O ilan ba tayo? Di 3 pamilya muna. O less than 20 yan, 3 pamilya. Pagkatapos ng misa, Mare, halika. O may fellowship doon, may kape-kape tayo. Si pare nasan? Halika, sige. Anong purpose noon? Fellowship. Kasi yung misa nakakonsentrate ka doon sa liturgy of the word saka yung Eucharist, di ba?
Tama yon. Pero ang point naman natin dito, yung relasyon natin sa bawat isa. Yan yung proposal ko, na sana pag-usapan. Mag-initiate lang po tayo kasi kung si Father lang yung paanuhin natin ito, ang dami nilang ginagawa eh. Tayo na mag-initiate. Tapos yung missions, importante yan. Involved tayo sa pagmi-mission. Evangelization, importante. At ngayon nga, loving our enemies. Mabigat itong topic na to sa totoo lang. Simula nung una na siniris natin, nung Monday, hanggang ngayon, dire-diretso tayo, di ba, kada gabi. Loving our enemies, learn to love our enemies. Mabigat po yan. Maniwala kayo. Hindi yan ganun kadali. It takes the grace of God. It takes the prayers of Mama Mary. It takes the prayers of all the saints in heaven. Natulungan tayo. Siyempre, yung participation mo. Nagdadasal na nga si Mama Mary sa atin, tumutulong sa atin, di ka naman nagpa-participate, di wala rin kwenta. Di ho ba mga kapatid? Alas 8:45 sa aking orasan, announcement to bago tayo tuluyan magpaalam sa ating broadcast. Si Bro Noe, yung kanyang schedule, hindi natin mahuli. Pangalawa, yung wifi may problema. Opo. Pagdasal po ninyo ako, no, sapagkat sa Martes, Lord willing, nasa Manila tayo. Ang balik ko po Biyernes. Pagdasal nyo po yung pangangailangan natin, ha. Opo. Ang purpose ng pagpunta sa Maynila, kausapin ko yung pastor kong anak. Kasi nung nag-public declaration tayo, nung December 3, nung during ng kaarawan natin, medyo mabigat yun sa kanya. Open book naman ako sa inyo, mga kapatid. Mahirap magtago. Maganda dapat alam nyo ang purpose ng paglabas ng Negros, pagpunta ng Manila. First and foremost, para isettle yung mga anak ko. Nandito isa kong anak, si Josiah. Yung magkapatid ay sana yung schedule okay, no? Pagdasal po ninyo na hindi masayang yung pagpunta natin sa Manila. Yun po talaga yung pinaka-purpose nun. Ano man ang resulta, bahala na si Lord, no? Ang mahalaga lang po magawa natin yung dapat natin gawin. Kasi mabigat yun sa akin bilang tatay kasi. Mabigat yun sa akin Kasi maski pa paano yung relasyon nadadamage Opo, kaya hindi naman natin kayang madamage yun. Kaya gagawa tayo ng paraan para mapag-usapan kung sana may closure na maganda. Diba? Yun naman nahabol natin May closure na maganda. John Allen, magandang gabi. John Allen. Good evening po sa lahat. God bless us all. Amen, sabi ni Bro. Maraming salamat. Mga kapatid, bukas magkikita tayo alas 6 ng umaga hanggang alas 7 sa ating regular broadcast. At sa gabi ay bago na hindi na learn to love. Tayo po ay learn to give. At isang linggo na naman na pag-uusap yan, Lunes hanggang Linggo, dire-diretso. Lynn Poliante, magandang gabi kapatid. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, kung meron kayong tanong kay Bro Calix, ay pwede kayo mag-comment at itry natin sagutin sa bukas. Kung yan naman po ay medyo personal, I suggest personal na lang ho sa akin, ha? Kung medyo masyadong personal. Pero kung yan ay makatulong para sa lahat, pwede po natin yang pag-usapan dito sa public, ha? Public kasi ito Pero kung medyo personal po yan, I would suggest personal na lang ho. Pwede naman natin pag-usapan yung ilang bagay ng personal na hindi na madadamay pa yung iba. Importante po yun. Salamat po sa inyo mga kapatid sa inyong pag-join. Suportahan po ninyo ang ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Doon po nakalagay yung ating conversion sa Catholic, yung ating series from Monday to Sunday, yung ating gospel sharing. Diyan po nakapost yan. Salamat tayo kay Bro George. Siya po yung responsableng tao na naglalagay po niyan dyan sa ating YouTube channel.
Ipanalangin po natin na gamitin ng Panginoon Diyos ang broadcast na ito at ang iba pang mga broadcast ng mga kapatid natin na makatulong po talaga kami sa inyo sa ating spiritual life, spiritual growth na sama-sama, mga kapatid. Opo. Doon sa mga interesado na mag-form ng CFD sa inyong lugar pero wala hong pwedeng gumawa niyan, kami po ay willing sa Bacolod, kung saan man kayo bahagi ng Negros o di kaya outside ng Negros. Ang sistilang ho natin, susulat kayo ang inyong parish priest. Susulat sila ng formal doon po sa Diocese ng Bacolod at ipapaalam po sa amin yan at yung aming presidente si Christian Paul Gaylan ang makikipag-usap po sa inyo sa ilang detalye para pagpunta namin let's say na Zamboanga, nakaplansya po lahat, no? Pagpunta namin doon, dapat may susundo sa amin. Okay, kasi hindi namin alam yung lugar nyo eh. Baka pagkapunta namin doon, Brad, nasa na sila? Tagal, isang oras na tayo rito sa airport ah. Yung mga ganun ba setup? Importante yun, nakaplansya lahat kasi ayaw naman natin na medyo chaotic eh. Ayaw natin yun. Gusto natin pagka may mga ganyang invitation, nakaplansya lahat yan. Oo? Kasi mas maganda yung naka-order na tayo para smooth lang. Tuturuan po namin kayo kung paano po tumakbo si CFD sa inyong lugar. Kaya lang dapat may protocol yan. Parish priest at sa parish priest sa Diocese ng Bacolod, tapos ipapaalam yan sa presidente namin at yung presidente namin makikipag-communicate po sa inyo. No, pag nagpunta kami dyan, okay na. Punta na kami dyan kung ilang piraso kami at ang mangyayari po dyan, si Brad Calix po ay mag-share po tayo dyan. At encourage po kayo sa inyong Christian life. Yun po yan. So, ayun ang ating pinakapapil dyan. Marami nang magagaling na kasama tayo eh. Ang papel natin dyan ay i-share yung ating testimony at paano tayo ma-encourage sa ating Christian life, no? Sa ating Panginoon Diyos. Sige. Bukas na lang ibang announcement natin mga kapatid ha. 8:51 na ng gabi sa ating orasan. Pakishare na lang po itong video na to. Salamat po sa inyo. Na natutuwa ko kasi andyan po kayo, napaka-alerto po ninyo, alerto po talaga kayo. Opo. Salamat sa Panginoon, sa mga kaibigan nating mga evangelical na nandito na nag-o-observe. Mga kapatid, maraming salamat po. Sana makapagkapi-kapi tayo pagka kayo po ay may panahon po kayo magawi sa Bacolod. Opo. Pwede po tayo magkape kasama si Brad Calix. Sige, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat sa gabing ito. Mahirap magmahal ng kaaway. Hindi ito ganun kadali. Hindi lang sila mamahalin kundi ipagdadasal pa sila. Patingin namin dito parang dihado kami minsan, pero wala ito talaga sabi ng salita ng Diyos eh. Wala kami ibang option dito. Tulungan nyo kami, ibaba namin yung pride namin sa mga pagkakataon na dapat na namin itong gawin. Alam ko na it takes time minsan. Dapat ready rin yung puso namin na gawin ito kasi kung gagawin nga namin to, wala naman to sa sarili namin, parang ayaw din namin. Pero para lang matapos na, parang ang hirap nun eh. Kaya pinagdadasal ko Lord ng bawat isa rito na may pinagdadaanan, parang hirap magbigay ng forgiveness, hirap magdasal para sa iba na may mga atraso po sa kanila, talagang personal po ito. Pero hindi po ito option. Ito po yung pinagagawa ng Lord sa amin. Tulungan nyo kami. Magawa namin itong dahan-dahan. Hindi siya ganun kabilis. Hindi siya ganun kadali. It really takes the grace of God para magawa namin to. It really takes our participation para po maging maganda. Sa aming pagtulog mamaya, gabayan niyo po kami. Maraming salamat sa guardian angels na meron po kami sa bawat isa. Maraming salamat Mama Mary for interceding for us. Maraming salamat po. Pinagdadasal ko na ang Catholic community nationwide ay magising sa katotohanan na dapat si Jesus ang sentro ng pananampalataya at yung aming participation na gawin ang kalooban ng Diyos.
Maraming salamat, Ama, sapagkat may plano kayo kung bakit nyo ako dinala sa Catholic Church. At I do not want to, yung oras na dapat ibigay sa mga kapatiran ay maibigay natin ang tama. With love and humility as I serve your church, panalangin ko po na may mga magiging seryoso sa kabila nitong ministeryo na ito, na apostolate na ito ng iyong lingkod, ay I'd like to see some na mga devoted na mga tatay na talagang siseryosohin nila yung mga teachings dito. Na ito'y magre-resulta ng maayos na relasyon kay Kristo, malusog na pamilya, at balanse na pamumuhay. Lord, maraming salamat. Even sa mga kaibigan kong protestante at evangelical na nandito ngayon, na sumusubaybay sa broadcast, I just pray that you would bless them. Yung kanilang ministries, yung mga pastor na kasama namin tonight, kami po'y nagdadasal ng inyong gabay para sa kanila. Lord, we just pray for the interreligious dialogue, probably by March. We just pray for your yung kalooban nyo na mangyari for those pastors na pwedeng makausap ni Brad Calix. Panalangin namin ang bukas na komunikasyon, ang proper understanding, yung pakikinig sa kanila, importante yon, pag-uusap ng maayos na merong respeto. Lord, salamat sa gabing ito at kunin niyo po mataas na papuri, Ama, na nais po namin ibigay sa inyo. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Arturo Pagatpatan, magandang gabi, kapatid. Salamat kay Sonet Senas. Sabi niya, late na pala ako. Pwede naman bumawi, ate. Mamaya po, naka-record naman po ito. Mabait naman si Meta. Opo. Timbal Oni Bahian, maraming salamat bro for watching sa ating broadcast. Pakishare yung ating videos, mga kapatid. Kita-kits tayo bukas, Lord willing. Monday. Magkikita tayo sa ganap ng alas 6 ng umaga. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix. To God be the glory. Ingat po kayo. God bless sa bawat isa, mga kapatid. Bawi ako bukas, baka hindi ko nabanggit ang pangalan mo. Bawi tayo bukas. Kita-kits tayo alas 6 ng umaga bukas. God bless. Ingat po kayo and bye for now.